Yan. We are now on our very first plenary coaching session on self-assessment. Sinek ko po kanina yung progress ninyo sa LMS and it's nice to know na most of you were able to complete all the modules already. Pero you still have time kahit po na nasa plenary coaching session tayo ngayon, you still have time to complete it. I-check ko po siya right after ng session natin. So, meron pa ring participants. Okay. So, para po ma-maximize natin yung oras, yung 1 hour natin with our facilitator, without further ado, I will now turn over the floor to our facilitator, Mr. Rodmark Bariga. And as mentioned earlier during our course orientation, he is a social entrepreneur and he's a graduate from Ateneo Graduate School of Business where he took a Master in Entrepreneurship Program and Social Enterprise Development. So, ayan po. Yan po ang ating facilitator for today, si Mr. Rodmark Bariga. Thank you very much, Cha. I'm not sure if my internet is holding up. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, Miss Cha, and thank you, Bayan Academy, for inviting me over. Maraming salamat rin po that all of you are here for our coaching session. No? Meron po akong ipopost before we start lang po. No? Meron po akong ipopost sa chat box na link po. Kung po pwede, marami pa rin po kasing pumapasok ng mga tao ngayon. No? So, teka lang ha. Sige sir, ako na lang po wala raw audio si Miss Evelyn, Miss Cha. Miss Evelyn? Evelyn Francisco. Siguro, sige, chat ko na lang po siya, sir. And Miss Sharon was asking something pero sa akin niya napasend eh. Hindi raw nakaabot sa orientation kanina. Pero natapos naman niya raw yung modules. Hindi pa din na-approve yung request niya for the FB group. Okay. Sharon Makapanas. Okay, noted po. Okay. So just add it sa Facebook. Yung concern again, po ninyo, yes po. Yung participants, if you have concern, siguro later na lang yan, we'll address it sa latter part ng natin, plenary coaching session. So for now, pakinggan muna natin si Sir Rodmark. So chat ko na lang po yung walang audio. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po si Rodmark Bariga. Bale, like what Ms. Cha said, meron po akong social enterprise. Ang pangalan po, Palamigan Ko. Ang ginagawa po namin, nagtatayo po kami ng mga low-cost cold chain solutions tulad po ng mga micro-ice plants in partnership with different communities, cooperatives, associations para magkaroon po sa iba-iba pong parte ng Pilipinas. Dalawa po ang main purpose namin. Una, magkaroon ng yelo at saka freezing dun sa mga areas na hindi na naaabot ng mga yelo. At saka pangalawa, para maturuan rin sila, magkaroon sila ng sarili nilang negosyo based sa micro ice plant business. So yun po ang ginagawa namin. Pero kapareho po ninyong lahat, pagdating po netong taon na to, 2020, tulad po ng nangyari sa buong mundo, wala tayong masasabi na whether mayaman or mahirap, malaking kumpanya o maliit na kumpanya lang, whether employee, student, business owner, lahat po walang nakapag-prepare sa mga nangyari netong last 9 months. At magte-10 months na actually in a few weeks. Ang kapareho po ninyong lahat na gulo talaga lahat ng
ng hindi lang po operations namin, pero yun kahit yung cash flow po namin, kahit yung mga normal avenues ng pinagkakakitaan namin, kahit yung mga communities po na trinatry po naming maabot at matulungan, apektado rin po talagang lahat. Pero kung maalala ninyo dun sa first part nga po ng lessons natin for today, dun sa LMS po natin, every time meron naman pong crisis, meron rin pong opportunities na dumarating. Ang question na lang po para sa ating lahat, kung paano natin titignan ang situation. Magfo-focus po ba tayo sa mga problemang hinarap natin, or magfo-focus tayo doon sa mga pwede nating baguhin at pwede nating i-grab ng mga opportunities ngayon na malamang nandiyan sa mga tabi natin. Okay? So, bago po tayo magsimula talaga discussing the different points nung araw na to, meron po akong isi-share na link sa chat box po. Kung po pwede po, i-click nyo lang po yung link yan po. I-click na isang website niyan. I-share ko po ngayon yung itsura ng website. Makikita nyo po siya. No? Dali lang po. Okay, i-share ko po siya ngayon. Okay, ayan, may mga sumasagot na pala. Very good. Dali lang po . So, yan po. I-click niyo po yung link. May makikita po kayong questions po. May question po. Tawag dito. Yan, pakisagutan lang po. So, makikita natin yan. Yung mga sagot ninyo lalabas po dyan. So, financial freedom, magkaroon ng negosyo. So, sige po, no? Habang pumapasok po yung sagot ninyo, makikita natin ngayon sa screen din. Stable job. I'll give you siguro mga 1 minute pa para mas maraming makasagot. Again, please, link na to, magbibigay lang kayo yung top 3 na lang po. Yung pinaka-meaty at pinaka nag-share pa rin ba ako, Miss Cha? Na-disconnect kayo, sir. Oo nga, yan ang ngayon. Naka-share pa rin yung screen, hindi na. Hindi na I-share po. ko lang. Yes, please, sir. Ay. Okay. Stop share na lang muna natin. So, financial freedom, pinakamaraming sumagot sa inyo, financial freedom. No? Business, meron stable job ang sagot. I-share ko ulit yung screen ko so nakikita niyo. Okay. Yan.
So yung mga pinakamalaking words po na nakikita nyo dyan katulad ng financial freedom, business, stable job, own business, ano po yan, karamihan sa inyo ganyan ang sinagot. No? The bigger the words that appear on the screen, mas marami pong gumawa po niyan. And ang ganda po ng mga sinulat ninyo. No? Maraming nagsabi talaga financial freedom, merong success, financial stability, success in business, own business. Okay. Own house and lot, piece of own business. Napakaganda po nun. House and its purchase. Ayan, may sumasagot pa. Stable business, peace of mind. School ng children, job on my passion. Wow. Okay. Yan po yung link ulit. I'll give you maybe 20 more seconds to tapos. Ayan po yung link. Please check the chat box. Learning, garden restaurant. Wow, very specific. Ang ganda po niyan. Maayos at buong pamilya. To have an investment. Okay. So, thank you very much. Thank you very much. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Please finish your answers. No? Okay. So, i-close na muna natin. Thank you very much. Ayan, nagbabago pa rin. So, 64 people. Ilan na ba tayo ngayon? 95 participants. Wow. Fantastic. Okay. So, I will stop sharing now. So, makikita natin may mga recurrent themes po pagdating po sa mga pangarap natin sa buhay. No? Marami talaga financial freedom. It's either you want your own business or magkaroon ng stable job. Okay? Travel, nandyan. Success. Negosyo. Thank you. Thank you very much for sharing your dreams and okay. Topics po natin for today kasi crisis nga na pag-usapan dun sa mga videos na nakita ninyo. And then there were portions na pinakuha po kayo ng mga short tests, ng mga short quizzes para malaman natin kung ano yung brain dominance natin, para makita rin natin yung personality, kung anong klaseng personality meron tayo. So this is what I wanted to talk about today sana. Kung okay lang po sa inyo, maybe I could call random people to share kung I'll say kung ano yung pag-uusapan natin, whether mag-share ng personality type or mag-share ng brain quadrants, and then maybe later on I will leave some time na medyo i-open po natin yung floor to questions, yung mga pinaka malaking questions ninyo about today's session. Pero ang gusto talaga natin mangyari today is to come out na after our session,
mas malinaw talaga on some of the qualities na meron pala tayo at pwede nating gamitin sa mga bagong opportunities natin. Whether those opportunities are bagong business or pagbalik sa at paghanap ng stable na trabaho or whatever it is we want to do, no? And yung last part sana natin ngayon, bago tayo maghiwalay-hiwalay, magbibigay lang ako ng konting tips on how to plan your dreams better. Okay? I think that's the best no? Magbibigay lang ako ng tips kung paano nyo ba mas mapaplano maigi yon. Kung mapapansin nyo po at kung natatandaan nyo po yung mga lumabas na mga pangarap kanina doon sa shinare natin na screen, makikita po natin ngayon marami nakasulat success, financial freedom, marami yung own business. Those are fantastic dreams at magagandang pangarap. Now, later on, we will try to define paano ba natin aayusin yung mga pangarap natin para mabigyan natin ng mas malaking chance na mangyari ngayon. So, simula lang muna siguro tayo. So that's what we want to happen after we have for about 40 minutes, no, to discuss things. Pero yun nga, simulan natin ngayon sa maybe if it's okay with you, if I call your name, titignan ko na lang po sa screen ngayon, no. Pero if I call you, I'll ask you some questions at kung okay lang, mag-unmute lang po kayo. If you have a video, i-on nyo lang po yung video nyo and maybe share with the group para mas marami yung sharing natin at mas maintindihan natin kung ano yung napagdadaanan natin lahat ngayon. Simulan ko na lang po sa akin kasi yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, nagulo po when the pandemic started. Hindi kahit ano, last February kakatapos ko lang po sa pag-aaral ulit ng Masters in Entrepreneurship, specifically tungkol dun sa social enterprise na ginagawa ko. At nung Feb na yun, yung pagkatapos ko, kakatapos ko lang rin yung 5-year business plan namin for the business. So excited talaga kami for this 2020 dahil finally nasulat namin anong gusto naming mangyari sa business namin. Ano yung mga targets namin for the next 5 years. Na after a few weeks, nangyari na yung pandemya at nagkaroon na tayo ng iba't ibang klaseng ECQ, GCQ, sunod-sunod na. And now, December na. At yun mga plano namin nag-iba. Yun at the first months, nakaka-frustrate kasi wala kaming nagawa. Sobrang ready na kami. Sobrang excited namin. Biglang pandemya. Hindi kami makalabas. Kapareho ninyong lahat. At hindi lang po yung negosyo yung naapektuhan. Pati yung bahay namin, ganun din. Yung mga anak ko, nagkaroon rin ng problema dahil biglang sama-sama kami 24/7. So, I'm sure sa inyo, ganun rin ang nangyari, no? Hindi lang yung source ng pinagkakakitaan natin yung naapektuhan, pati yung mismong dynamics ng relationships natin. Relationship with our friends, relationship sa bahay natin, nagkagulo-gulo lahat. Pero ngayon, malapit na mag 10 months tayong naka-lockdown. Ayokong ginagamit actually yung new normal na salita kahit usong-uso siyang sabihin ngayon yung new normal, no? Kasi parang kaya ko lang ayaw siyang gamitin dahil may expectation na kasama dun sa new normal eh. Para sa akin hanggang ngayon kahit naka 10 months na tayo, ang hirap pa rin mag-expect on anything dahil hindi pa rin natin talaga alam anong mangyayari in the next. Pero one thing lang na nasisigurado kong siguro kahit papano nakapagsimula na tayo is nabawasan na siguro kahit papano yung medyo
kaba natin at taranta natin dahil nagulo yung buhay natin and siwang rhythm sa ginagawa natin. Meron na tayong ginagawa ngayon na medyo nasasanay na ulit tayo. Katulad nito sa pag-zoom na to, pagsali natin ng online lectures and classes, sino makapagsasabi na at the start of the year, ganito ang magiging buhay natin ngayon? Pero by now, bihasa na siguro tayong lahat makipag-online meeting, makipag-usap sa ibang tao online. So, katulad nitong Zoom, eto yung mga sinabi ko kanina na mga bagong opportunities na nandiyan lang pala sa tabi na baka lang hindi pa natin na nakikita or baka nakikita na natin pero hindi pa talaga natin pinag-iisipan maigi. Hopefully, after netong linggong to sa pagsaling ninyo dito sa course na to, mas maging malinaw sa inyo kung ano talaga yung mga opportunities na nandiyan sa tabi ninyo, whether business yan, whether bagong trabaho or babalik sa dating yung trabaho, or kung ano pa man yan. Hopefully, by the end of this week, mas maging klaro sa inyo kung ano yung mga yan at mas maging klaro sa inyo kung ano yung mga steps na kailangan nyong gawin. Ito parati ko pong sinasabi sa mga nakakasama ko ngayon online. Sa mga lectures na ganito, sa mga seminars na ganito, ang isang pinaka nakakatuwa sa pagsali ninyo dito, whether you know it or not, is that by joining these kinds of trainings, ang isang sinasabi nito is handa na ulit kayo talagang maibalik sa kamay ninyo yung control na nawala because of the pandemic, no? Pero ngayon, handa na kayong ibalik ulit talaga. Kaya sumasali kayo sa ganitong mga training. So, ayun po. Sa akin, yung for this day talaga, hopefully malaki yung naintindihan is kahit papaano mas nakilala nyo yung sarili ninyo eh. Yung brain dominance na yan, dati bago ko matake yan, paminsan ang hirap maintindihan yung ibang tao, pati yung personality test, no? Maraming tao na nami-meet natin sa simula pa lang parang, uy, makakasundo ko tong taong to ah. Or meron rin tayong kunyari mga kasama natin dati sa trabaho, na ang tagal na natin kasama pero kahit anong mangyari hindi natin makasundo-sundo talaga. And mas naging malinaw lang sa akin 'yun after taking the brain dominance and the personality type, na iba-iba pala talagang personality, hindi lang dahil pangit 'yung ugali kaya hindi ko masagot. Iba lang pala tayo talaga mag-process ng mga bagay-bagay dahil iba-iba talaga kung ano yung dominanting preference ng utak natin or ano ba yung personality type rin natin. So, kung maaalala nyo dun sa brain dominance, isi-share ko ulit ang aking screen. Wait lang po. So kung maalala nyo sa brain dominance po, meron po nga tayong 4 na pwede nating hatiin. May teorya na yung utak natin mahahati sa 4 na quadrants, sa 4 na parte. Actually, meron talagang right hemisphere at may left hemisphere ang ating brain talaga, no? And yung left hemisphere nga, alam na natin ito na ito yung nagko-control ng mas logical side ng bagay. Okay? Pag right-handed tayo, usually left hemisphere dominant tayo. Pag left-handed tayo, ito naman kabaliktaran, yung right side ng utak natin raw ang mas aktibo at saka ito yung side na mas creative, ganyan. Pero ngayon may nagsuggest nga na pwede pang i-define mas maigi yun. May 4, yung dating 2 hati lang, hinahati sa 2 na left side and right side lang o left hemisphere and right hemisphere, pwede pa palang hatiin ng isa pa at maging 4, no? So, kung naalala nyo nga,
Meron type A, type B, type C, type D. Yan yung brain dominance. At kung naalala nyo nga na yung A, ito yung medyo logical, factual, no? Yung B, ito yung medyo mas mahilig sa sequence, yung organized. C, ito yung sa social naman, interpersonal skills. At sa D, ito yung mas creative, yung imaginative, dyan pumapasok. When the first time I took this brain quadrant quiz was more than 10 years ago, lumabas na ang dominant sa akin talaga D. Talagang D yung dominant ko, tas ang layo ng ibang aspeto. Talagang dominante yung D sa akin. Ang gusto nating mangyari through time, pwedeng magbago po ito eh. By getting new learnings or mas maraming na-experience, ang nangyayari over time, pwedeng umangat din yung ibang quadrants. At mas maging skilled rin tayo sa ibang quadrants. Ang gusto natin mangyari pagdating sa brain dominance, actually, maging whole brain tayo. Ibig sabihin, depende sa situation na hinaharap natin. Ang gusto natin talaga ultimately na mangyari sa atin, maglipat-lipat tayo, depende sa situation. Pwedeng, for this situation, quadrant A ang gagamitin ko. Kunyari, merong sakuna, katulad ngayon, maaaring quadrant B dapat ako. Kasi kung may crisis o kaya yung dumating na sunod-sunod na bagyo at nagkaroon na naman tayo ng crisis noon, no, pwedeng gamitin natin noon pag mga emergencies, quadrant B, dahil kailangan organized, mabilis, detalyado, di ba? Dahil kailangan natin makaalis sa crisis eh. Pero meron rin naman, kunyari, pag nagpaplano tayo ng bahay o nagpaplano tayo ng pangarap natin, na ginagamit rin natin quadrant D dahil yung imagination part naman o yung creative part naman natin, no? So ang gusto nating mangyari actually, maglapit-lapit yung levels natin. So siguro if it's okay with you, can I call some of you? Ang nangyari nga sa akin pala, no, yun siguro 11, 12 years ago when I took this, quadrant D dominant ako. I took this again last year. Quadrant D dominant pa rin ako, pero nagulat ako kasi all the other quadrants medyo lumapit na. Hindi na ganun kalayo. The first time I took it, ang layo talaga quadrant D. Tas ang baba ng scores ko sa ibang quadrants. Pero katulad ng sabi ko nga sa inyo, with experience and with different learnings, nag-iiba rin, mag-iiba at pwedeng umangat, magka-level-level yung brain quadrants natin. So, can I call some of you to share kung ano po ba yung lumabas doon sa quiz ninyo kanina? Miss Glo Pineda Adlaon, is it okay? Can you unmute your mic? Hi, sir. Good afternoon po. Magandang hapon po, Miss Glo. Oo. Can you share, natapos niyo po ba yung brain dominance quiz kanina? Oo, natapos ko po, pati po yung ibang exercises. Fantastic. Ano po yung lumabas sa inyo, ma'am? Oh, katulad niyo, sir, nagulat din ako kasi I also took this test several years ago. Oo, Okay. quadrant B ako. Tapos malayo din yung iba. Pero after I took this test nung I think December 2 ba or ano, lumabas quadrant A ako. Quadrant A, pero yung score niya parang 0.41 quadrant A, tapos 0.40 quadrant B. Nandoon pa rin yung Okay. quadrant B. Tapos, katulad ng sa inyo, kasi dati malayo talaga yung sa interpersonal sa akin eh. Pero umangat na siya, tas halos 0.37, 0.36. Nung una iniisip ko, nung hindi ko pa nabasa yung notes dito sa study. Okay. Sabi ko, naalala ko, sabi ko parang naiba, hindi ko alam na tama ba na naiba yung personality ko or nung sinasagutan ko to, I was more on, nag-homeschooling mom din kasi ako ngayon eh. So I was Oh, wow. thinking, siguro baka merong somehow may effect na I'm homeschooling my son na medyo hindi na ganun ka-pronounce yung, pero hindi rin eh, kasi 0.41 tas 0.40 yung B. Although, tapos nung yung 16 personality traits din, at habang sinasagutan ko yung ibang
exercises yung paano ako mag-isip, hindi ko maiwasan na lumalabas pa rin yung nasa quadrant B. Okay. Pero sabi ko, pero lumabas quadrant A daw ako. Siguro somehow naiisip ko habang nagsasalita kayo na meron tayong innate na qualities Yes. na nandudun yun sa atin. And as you have said earlier, over the years, through experiences, yung mga interpersonal relationships din natin, nababago din siya or natututo tayong mag-adapt. And Yes. somehow I'm pleased to see na umangat ako doon sa sa quadrant C. At ang gusto ko talagang ma-improve, siguro doon yun sa quadrant D. So yun Okay. po. Thank you very much for sharing. That's very interesting, Miss Glo, no? Before I call on somebody else, gusto ko lang ipaalala, no? Doon sa brain quadrants po, and even po doon sa personality types, actually, wala naman pong better. Okay? Kung kunyari quadrant D ka, you think it's better than being quadrant B or quadrant A. Actually, wala po. Kasi personality lang po natin yan. So, it doesn't matter kung whether yung personality type mo, INJF kunyari, or ENJF ka kunyari, no? There's no one personality type or brain dominance type na better than the others. Pero bago tayo pumunta dun sa, I'm interested, Miss Glo, later to find out kung ano rin yung personality type mo, no? Maybe if you can tell me, anong pong lumabas sa inyo, ma'am? Parang INFJ. INFJ, okay. T. Meron pa siyang T. Yes. Di ba meron T and ano yan? Yes. So may lumabas, yung nakuha yung results. Ang nakakatuwa lang kasi, when I was getting the results nga, yun naman po ang kaibahan po, no? Yung personality type natin, rarely na magbabago na yan. Usually, kung ano yung personality type ng isang tao, steady na yan. Yun ang magiging personality type niya. Yung brain dominance lang, yun ang pwedeng magbago over the years or through experience or through new learnings. Balik lang ulit tayo sa brain dominance. Ang gusto nga natin mangyari na alam nating iba-ibahin yun kung depende sa situation, dapat alam natin kung paano i-handle yung situation using whatever quadrant is needed for the situation. Katulad nga yung kwento ko kanina, nag-iiba kung kunyari nangangarap ka about your future, kung ano mong pwedeng gawin, baka pwede mong pagganahin yung mas creative side mo muna, yun ang gamitin mo. Lahat yan nasa atin actually. So yung brain dominance, it means lahat nyon meron tayong capacity. Kaso may mas kinikilingan lang tayo usually. And sometimes this is good, but sometimes also kung masyado tayong kumikiling sa isang side, baka mali rin ang pagbasa natin sa sitwasyon. So, ang gusto talaga natin, may nagtanong si Miss Francie Rose kung pwedeng equal yung test ninyo. Yes, pwede yun. Actually, pwede 2 or 3 mag-equal. Pwede rin yun 4 equal. At kung 4 equal, doon, yun nga ang gusto nating maabot. Mahirap mangyari yun, pero as much as possible, gusto natin talaga na depending on the situation, whole brain thinking tayo parate. Okay? Yun ang pinakamaganda. Kasi in that sense, alam natin paanong gagamitin yung mga meron na tayong skills on a particular situation. So, baka pwede nating itanong, Miss Francie Rose, are you okay to talk? Pwede po ba kayong mag-unmute? Yes po, sir. Good Sige afternoon po. Ano po bang lumabas sa results ninyo sa brain dominance? Results ko po is quadrant A and D. So, pareho po siyang 3.66. A and D. Yes po. Okay. Wow. Galing nun, ha? Usually pala, yun pala, even pagdating sa
kunyari may katrabaho kayo, no? Usually raw, pinakamagandang makapartner ninyo when you need to do something, yung kabaliktaran ng quadrant ninyo. Kunyari, quadrant D ako, no? Na mas nandoon ako sa whole picture thinking, parati tinitignan ko. Okay sa akin kung sa trabaho, makakapartner ko is quadrant B. Yun mahilig sa detalye. Kasi dahil quadrant D dominant ako, madalas hindi ko makita yung mga detalye na paminsan kailangan pag nagtatrabaho. So, yun pag quadrant B yun makakatrabaho ko, will work the best. Yun raw yung pinakamaganda. Kunyari, kung quadrant A ka, quadrant C naman kasi usually kung quadrant A, medyo logical ka parate at saka hindi mo ginagamit yung emotions mo, which could be mahirap for some people to take na parang wala naman tong emosyon. Pero you could work together with somebody naman na nasa quadrant C na naman interpersonal skills naman. So in that way, pwede kayong mag-iba-iba talaga, no? A and B, mahirap makapag-socialize. Sa love life, hindi ko po sure tungkol sa love life kasi medyo mahirap pag-usapan po yan. Pero yung A and B po, kasi mas set po talaga sa ways nila, no? And some people might find it difficult to work with people na nasa A and B. Pero kung makikita nyo nga yun, hindi naman siya always the case, okay? Kung naalala nyo, may mga certain jobs din na mas babagay sa isang quadrant kaysa sa isa. Kunyari, kung nasa sales and marketing ka, kunyari, mas babagay kung ang dominant type mo is quadrant C kasi maraming parts yun na kailangan mo makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao at kung mas madali yun kung quadrant C dominant ka. Pero may mga jobs, kunyari, accountants, mga bookkeepers, yung mga detalye talaga, yung quadrant B ang bagay na bagay sa ganong klaseng trabaho naman. So yun po ang brain dominance. Importanteng maintindihan natin siya kasi para makita natin kung fit ba tayo dun sa mga gusto nating gawin or hindi, kung anong klaseng dominant type meron tayo na sa utak natin, pwede nating i-match yun actually dun sa mga gusto nating gawin. Okay? Baka mas malaking tsansa kung i-fit talaga natin yung brain dominance natin. Depende doon sa klase ng trabaho. Pero again, remind ko lang po, ang ultimate goal natin pagdating sa brain dominance is to have whole brain po, whole brain thinking talaga. Depending on the situation, pwede tayong lumipat-lipat. So, the only way to get there is to have more interactions, more experiences, and more learnings. Kung medyo bata pa tayo, try natin mag-learn kung ano man mga bagong bagay na yan na pwede natin In that way, mas madedevelop yung ibang aspects ng utak natin. Okay? Regarding naman po sa personality type, dyan lalabas nga, if you remember kasi, personality type, ang pinag-uusapan talaga is kung paano natin yun mismong personality natin, how we gain energy, paano ba tayo nagre-recharge pag pagod na tayo. So basically nandiyan yun, either extroverted tayo or introverted tayo or introverted tayo, no? So kung extroverted tayo, usually we get our energy from other people or by being with other people. Kung kunyari drain ka na sa trabaho, teka, lalabas muna ako with my friends. Ganyan. Pag introverted type ka naman, you'd rather be alone to recharge. Okay? That's how you gain your energy. Pag yun lumabas sa'yo, ibig sabihin, mas malaking chance na mas gusto mo to be by yourself, give yourself time para ma-recharge mo ulit yung energy mo. Kabaliktaran ng E.
pag extroverted ka. Yun, on the other hand naman, yun N at saka yun whether sensing ka or yan yung kung paano tayo nag-gather ng information from our surroundings. Okay? So, whether sensing ka or intuition ba ginagamit mo. So, pag sensing, pag S ka or N, yun ang kaya kung sa 4 na letra nga. No? So, yun first is yun how you recharge. The next is how you gather information from your surroundings. Whether you look at the facts, look at yung detalye ng mga bagay-bagay through repetition, okay? Literal translation of things around you. Yan ang sensing. Intuition, on the other hand, pag N ka, medyo mas nandudoon ka sa tinitignan mo yung patterns, mahilig ka sa random, yung gut feel mo. Yun ang okay. Okay. Sasagutin kita, Miss Vanessa, na bit, no? Tapusin ko lang po yun. Yung sa nga po, yung next naman is kung paano tayo gumawa ng decision using the information na nakuha na natin for our environment. Paano naman tayo gumagawa ng decision? At eto, it's tayo, mas objective tayo. Yung medyo talagang pinag-iisipan natin maigi, yung pinaka-logical na gusto natin may justice, i-analyze natin yung mga bagay-bagay, okay? Yung kabaliktaran naman nun, nagbabase tayo ng decision natin on more on how we feel. So mas ginagamit natin yung puso natin, mas subjective tayo, mas personal tayo, okay? And lastly, paano ba tayo nakikihalubilo sa mundo? And doon po, either judging tayo o perceiving. Judging, hindi ibig sabihin mapanghusga tayo. Pag sinabi nating judging, eto yun mas medyo gusto natin mas organized, mas structure, may mas control. So ganito natin gusto makihalubilo sa mundo. Gusto natin may plano, may mga deadlines. Yung kabaliktaran nito, kung perceiving tayo, so J or P tayo, no? Kung perceiving tayo, mas medyo flexible tayo, go with the flow, yan, depende. At curious tayo, mas gusto natin spontaneous, okay, spur of the moment. Mas gusto natin ng ganyan. So, doon, makikita rin natin sa personality type na yung mga kasama natin sa bahay at mga kasama natin sa trabaho or sa negosyo, iba-ibang personality rin and how they react. Ngayon, kung hindi natin naiintindihan na may iba-ibang klaseng personality type, baka iisipin lang natin kaagad, uy, bad trip naman tong kasama ko, parang ayaw naman akong intindihin, o kaya ang hirap naman kasama nito, gusto lang akong pahirapan nito, parang ganun. Pero now, with the different personality types, and hopefully mas naintindihan nyo kung anong klaseng personality talaga meron kayo, ganun rin ang pagkakaintindi nyo with other people na when we are in a group, kunyari, mas madali na natin siguro mas introverted to kaysa sa extrovert. Kaya paminsan pagyayain natin ayaw sumama. Baka naman kasi pagod pa siya talaga pag sinabi niya gusto ko muna magpahinga, gusto ko magpag-isa. Hindi pala ibig sabihin yun, baka nagdadrama. Ang drama naman netong taon to. Baka ganun lang talaga. At pag sumama pa siya sa ibang tao, mas mapapagod lang talaga siya. So, ganun. In that sense, knowing that there are different personality types should help us have better relationships. Okay? At mas maiintindihan rin natin kung paano tumakbo ang pag-iisip natin at ang emotion natin na bakit ba na ganito tayo mag-decide or bakit ba ganito tayo makipag-usap sa ibang tao.
hopefully, dahil naiintindihan nyo na yung personality type nyo, mas madadalian na kayo ngayon. Maybe, Miss Maris Jen Dayon, pwede po ba kayong mag-unmute? Can I ask you to share po sa inyo kung ano yung nakuha ninyong personality type and if you think shoot ba siya sa personality niyo talaga? Pwede po ba kayong mag-unmute, Miss Maris? Yes po. Actually po, yung Yan po. nakuha ko Magandang po hapon po. Magandang hapon po, sir. Nakuha ko po yung result na ENFJ-A, which is ENFJ. protagonist. Apo. Opo. Yes, Actually, yes. natatawa po ko 2% kasi lang ng population ng ganyan kaya nga doon ko po naintindihan kung bakit ganyan po makipag-interact sa akin yung mga coworkers ko noon kasi I thought na strong yung personality ko pero hindi ko ma-imagine bakit yung sinusunod pa rin nila ako tapos parang pag ako yung nagsalita parang may driving force to act upon a problem solving tapos parati na ako pipili parang yung spokesperson shy type naman ako pero siguro kasi yung binabasa ko yung type ano pala sila yung parang campaign driver ng isang ng ako yung believe what is right and they won't sacrifice principle for what is easy so parang Shoot, ma'am. It made sense for you. Sa tingin niyo yun talaga kayo sa lumabas na resulta? Yes, sir. Oo. Kaya pala. I know. So it helps a lot. Single and finding opportunities. It helps a lot knowing your personality. Ayun, sir. Maraming salamat, Miss Maris, sa pag-share. Yun nga ang gusto natin, lalo na with this first day of this seminar, mas gusto talaga natin na maintindihan ninyo kung how you think, how you act, kung sino talaga kayo, anong klaseng personality type kayo. Dahil moving forward, ang gusto natin, magamit ninyo kung yun bago ninyong pagkakaalam kung sino kayo, meet ninyo yun sa bagong mga opportunities na pwede ninyong i-maximize sa tabi ninyo. And baka nga kung marami kayong nakikitang opportunities, dumating pa, matulungan kayo makapag-decide ano yun best opportunities na dapat ninyong i-grab. Okay? So, maraming salamat, Miss Maris, sa pag-share. Thank you din po. Before, so yung last nga, yung skills naman, yung skills test, ang gusto natin mangyari doon talaga is malaman ano ba yung hard skills at saka soft skills na meron tayo ngayon. If you remember hard skills, these are the skills that could be learned. Okay? Yun pwede natin pag-aralan. Yung soft skills, ito yun natural na sa atin. Innate na sa atin. So, whether magaling tayo makipag-usap sa ibang tao, madali tayo makipag-relate sa ibang tao, yun, mga soft skills yan. And ngayon nga, for those of you who are thinking about getting another job, karamihan sa mga kumpanya ngayon, ang mas importante sa kanila ay yung soft skills. Okay? Kasi madaling ituro ang hard skills. So, kung nakita ninyo kung saan kayo magaling na soft skills, doon sa test kasi lalabas kung anong soft skills yung meron talaga kayo, hopefully, mamamatch nyo na doon sa next ninyong gagawin. Mas magagamit nyo na siya. Kung sa tingin ninyo magaling kayo dito, humanap na kayo ng next opportunity na naghahanap nung soft skills na yun.
Yun ang i-highlight ninyo ngayon pag nag-apply kayo. I-highlight ninyo na magaling kayo sa ganito, magaling kayo sa ganyan. Yun talagang ano ninyo. Siguro before I just like to share one more slide. Ito yung sinasabi ko sa inyo. And I just want to relate regarding your dreams, no. Napakaganda po ng mga sinulat natin. Kadalasan, lahat naman tayo talaga may kanya-kanyang pangarap. At walang makakasabi sa atin na ang taas naman ng pangarap mo o mali ang pangarap mo, baguhin mo yan, ang pangit naman ng pangarap mo. Wala, tayo lang makakapagsabi kung ano talaga yung pangarap natin at kung right ba yon. Ang tanong lang, kung lahat ng tao may kanya-kanyang pangarap, bakit hindi ganun kataas yung level ng mga tao na naabot na yung mga pangarap nila? Okay? And most of the time, ang dahilan nito is because yung pangarap natin nasa utak lang natin. Okay? So, kung mapapansin niyo may mga bagay na sabihin na lang natin, kung may anak kayo, magbo-birthday yun anak ninyo. Pag gusto natin pagplanuhan yun, sige, maghahanda tayo, etong araw na to, ganitong gagawin natin. O kaya kung magbabakasyon tayo, may parating na long weekend, magbabakasyon tayo bago mag-pandemic, plaplanuhin natin anong gagamitin natin sa sakyan, sino-sino tayo, saan tayo pupunta, no? Pero ang tanong ko ngayon, kung yung mga bagay na yun kaya natin pagplanuhan, yung mga pangarap ba natin, pinagplaplanuhan natin? Umuupo po ba tayo para isulat lahat ng plano natin at kung paano natin maaabot lahat ng gusto natin? Okay? Yan ngayon, before we end, I just want to give you some tips kung paano makakatulong na mas maplano natin yung mga pangarap ninyo, no? So, sa business kasi, madali pong gawin yun. May tinatawag na business plan. Pwede mong isulat ano talaga yung mga objectives mo, ano yung mga vision mo, kung saan mo gusto dalhin yung negosyo mo, at may step-by-step na guide. Ngayon, gusto natin gawin rin yun sa personal lives ninyo at sa personal dreams ninyo. Bigay ko na lang ng example. May maraming sumulat kanina. Ang isa sa pangarap nila is maging successful. Ano po ba yung success para sa inyo? Paano nyo po masusukat na successful na kayo? Kung successful lang ang pangarap natin at doon tayo magsistick sa word na successful, sino po bang magagrado ninyo? Ano po bang batayan ninyo na naabot nyo na? So ngayon, with some of the tips that baka yun iba sa inyo. Yan po, be specific, make attainable goals. Tama po, Miss Shira. And I think what I will share with you, nakita na ng iba sa inyo to, no? Pero I just still want to share it because it's a good reminder for everyone kung paano nga po ba talaga dapat tayo when it comes to our dreams and our goals in life. Okay? Ito po, may isi-share lang po ako. No? So, ito ang tinatawag na smart planning. Pag mangangarap raw tayo, gawin nga natin para mas lumaki yung chance. May bago pa, smarter na. Maybe Miss Arian, I'll ask you later kung ano yung nadagdag na letter E at letter R, no? Pero let's stick with smart first for now. So, una, pag nangangarap raw tayo, maging specific tayo. Kanina may nagsulat doon, to have my own car, to buy a house and lot. Baka pwedeng gawin natin mas detalyado. Kung kotse ang pangarap mo, anong klaseng kotse? Kung gusto kong yumaman, anong klaseng yaman? Okay? Pag 1 million na ba meron kang naipon, mayaman na ba para sa'yo? Pag kotse, kunyari, anong klaseng kotse? Anong kulay? Anong model? Okay?
baka pwedeng gawin natin mas specific. Pangalawa, gawin ngang measurable. Dapat nasusukat. Okay? Hindi raw natin mamamanage. There's this saying that goes na, we can never manage what we cannot measure. So same sa mga pangarap natin, kung wala tayong batayan kung paano natin susukatin yun, paano natin mamamanage yun? So katulad niyan, kung gusto nyong yumaman, anong klaseng yaman? Anong sukat ng yaman na yun? Okay? Success. Anong sukat ng success? Paano masasabi na naging successful ka? So same, katulad sa akin, sa negosyo ko, kung sasabihin ko gusto kong mapalaki yung negosyo ko, anong laki? Anong klaseng specific at measurable? Gusto kong mapalaki ng 50% within 50% ang revenues at gusto kong mapalaki ng 10% ang profit year on year. So yun, naging specific at naging measurable. Okay? Yung letter A, dapat achievable rin naman siya. No? May mga pangarap kasi tayo na paminsan, dala lang siguro ng puso natin na medyo hindi na talaga achievable eh. Hindi na kapanipaniwala. Baka sabihin natin, gusto natin makarating sa Mars. Okay? Pwede siguro mangyari yun, pero siguro yung mga anak na natin o yung mga apo na natin, pero in our lifetime, siguro imposible pa yun. So yun ang ibig sabihin ng achievable. At least yun may chance talagang mangyari. Okay? And then R is relevance. Yung pangarap natin, kano ba ka-relevant sa atin? Nakatali ba siya sa mga hilig talaga nating gawin? O kaya yun, passion ba natin talaga yun? Kasi mas malaki raw ang chance na magtrabaho talaga tayo at hindi nga natin iisipin na trabaho talaga yun kung yun mga pangarap natin nakabase rin sa kung saan tayo magaling talaga o kaya saan tayo very passionate about. Same kunyari dito sa negosyong ginagawa ko ngayon. Kaya ganito yung pinasukan ko kasi advocacy ako talaga siya. Talagang deep down, talagang sa kaluluwa ko talaga, eto talaga yung gusto kong gawin. So kahit anong hirap na hinaharap ko, kahit mahirap at napakahirap po, ang daming nakakakilala sa akin, ang unang tanong sa akin, ba't mo ginagawa pa yan? Ba't hindi na lang perang, ganun rin naman, kung gusto mo kumita ng pera, ba't kailangan pa may social pa? Ang dami nang lumapit sa akin na malalaking negosyante na gustong makipag-partner sa amin, pero ang unang sasabihin, kalimutan mo na muna yung social. Hindi eh. Yun yung advokasya ko eh. Yun talaga yung gusto kong gawin. So bakit lalayo pa ako dun sa gusto kong gawin? And last nga, yung T is time-bound. Bigyan naman natin ng kumbaga deadline yung mga pangarap natin. Kasi kung hindi natin bibigyan ng deadline, baka magulat na lang tayo, magre-retire na tayo, tapos tatanungin natin yung sarili natin, ano ba nangyari sa buhay ko? Ano bang ginawa ko sa buhay ko? Diba? Pero kung bibigyan natin ng deadline, sabihin natin, gusto ko magkaroon ako ng 1 milyon sa bangko within 1 year. At least may deadline at makikita na natin. Yung deadline, pwede naman natin adjust, tayo naman nag-set eh. Pero at least kung may deadline, makikita natin malapit na ba tayo? Meron pa akong 6 na buwan. Malapit na ako. Baka pwede kong itaas pa yung pangarap ko. Hindi lang pala 1 million. Diba? So, lagyan natin ng deadline para napupush tayo. So, yun po. Yun po sana some tips about how to set goals. Kasi ang gusto natin mangyari, basically, pagdating sa pangarap natin, dahil kadalasan yung pangarap natin napakalaki, at kung nasa utak lang natin yun, kahit kano karami natin pag-isipan yun, paminsan masyadong hard to reach at overwhelming. Ang gusto natin mangyari, using yun smart nga po, yung tips na yun, kahit pa paano mapaliit at malagyan ng step by step, mapadali.
In other words, mapalaki yung chance na maging totoo yung mga pangarap natin. Okay? So, are there any questions po bago ko po kayo i-turn over ulit kay Miss Cha? I hope yung session natin today at yung mga videos na pinanood niyo po kanina, talagang marami kayong na-discover about who you really are and kung saan kayo mas magandang linya pumasok. Okay? So, but before I turn you over to Miss Cha, are there any questions or comments or anything really about today's topics po? Protagonist si Sir Jonathan, ENFJA and ENFJT. Protagonist din pala kayo. Actually, sir, ako ENFJA ako. Nakuha niyo po ba? Ang nakakatuwa po dun sa personality type, pag nakuha niyo yung result, detalyado po yung explanation niya, no? Even, bakit dalawa? Si Sir Andy rin. Yung A at saka T lang sa dulo, actually parang classification lang yan. Pero ang personality type nyo, basically, Sir Andy, kunyari yun sa'yo, ISFJA at ISFJT. Ang ano lang talaga niyan is ISFJ kayo. ISFJ ang personality type ninyo. Logician, ISTJ. So, defender type. Iba-iba po talaga, nakakatuwa. Iba-iba po. Sa iba-iba yung ano natin. At saka, defender. Thank you. Any other questions po? Or any other, sinong gustong mag-share lang po bago tayo matapos? Natutuwa po ako that we have this time and I'm so honored to be here talaga to be with you this last 1 hour po. Unfortunately, 1 hour lang po yung time natin ngayon. I would have wanted to hear from all of you. Pero we have a few more days. So baka during the next few days, mas marinig ko po kayong lahat. Okay? So any questions, any pressing concerns that you want to talk about? Yes, Miss Jessica. Unfortunately, napaka-ikli ng time natin. Pero hopefully, we have the next 5 days. Makakasama po ninyo ako next Wednesday and next Friday. For tomorrow po and Thursday, si Miss Chana lang ang mag-i-inform sa inyo. Pero magkikita-kita ulit po tayo. I look forward to seeing you again on Wednesday and on Friday. Ibang topics naman po yung pag-uusapan po natin yun. So, if there are no pressing questions or no pressing concerns, thank you very much po sa inyong lahat. I'm excited to see you all again on Wednesday. And I turn you over to Miss Cha for any reminders again. Miss Cha, thank you very much po. Thank you. Maraming Thank you, salamat Sir po sa inyong Rodmar. lahat. Thank you, Sir Rodmark. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina na ibang-iba yung sa LMS and iba yung sa live plenary coaching session. Kasi this serves as venue na makapag-share and makilala niyo yung co-participants ninyo and ma-compare ninyo yung situation nyo to them. So, alam niyo po yun, hindi lang kayo nakatapat talaga sa computer and nanonood ng pre-recorded videos and nag-answer ng worksheets. So, kaya po I encourage everyone to attend yung live plenary coaching session natin. And si Sir Rodmark po ang ating facilitator until December 11, day 5. Okay, so before we end, a few reminders lang po. Most of you answered the day 1 module already, but don't forget to answer yung day 1 post-test po natin. And then, as Sir Rodmark mentioned, wala po tayong plenary coaching session tomorrow. LMS, nakatutok po tayo sa LMS bukas. Yung next coaching session natin will be on Wednesday, December 9. So, ano po tayo? Tatalo na po tayo sa Introduction to Entrepreneurship. 3 to 4 p.m. pa rin po yun. Same Zoom link po yung gagamitin natin. Yung day 2, learning materials po natin, kung gusto niyo na po, kung masyado kayong determined na matapos na siya agad, available na po siya sa learning management system natin
sa ngayon. So you have ample time to go through all the materials for day 2 module. And then, syempre po, I'll be monitoring your progress in the LMS. And kahit po holiday bukas, December 8, feel free to contact me if you have questions. Kung nagkakaroon po kayo ng technical problems sa LMS, wala pong problema. Sasagutin ko po kayo sa text. Pasensya na po kung medyo mabagal minsan kasi minsan sabay-sabay po yung nagtatanong. Tapos, ayan, for any questions, you may contact me. Alam niyo naman po yung cellphone number ko. And then, ang constant question po na nare-receive ko is, Ms. Cha, wala po kaming enable editing, ganyan. Or, paano po namin isi-send sa inyo yung sagot? Again, no need to submit to us your answers. I-take note nyo lang yung results para po kapag sharing with Sir Rodmark, meron po kayong ma-contribute sa group. Ano pa ba? So far, yun po muna. Somebody's asking your number, Ms. Charlene. Ay. Yung number po at Sige saka po. kung kailan raw ba sagutan lahat ng nasa LMS? Yes. Opo. Highly encouraged na yung mga worksheets po na nasa LMS. Bigyan niyo po ng oras na sagutan. Ito po yung cellphone number. Opo. Ultimately po, yung mga quizzes naman po at saka yung mga exercises po sa LMS for the next 4 days pa po, aside from today po, para sa inyo po talaga yan. It will help you if you will be honest in answering it. It will really help you know yourselves better, kung saan kayong parte, ano yung mga strengths ninyo, at ano yung mga weaknesses rin ninyo. And hopefully, by knowing your strengths and weaknesses, mas madali nating ma-maximize yung mga opportunities na nasa harapan natin at maiiwasan yung mga threats na maaaring nandiyan rin. So parang gumagawa tayo ng, kung narinig nyo na yun, SWOT analysis. Yan ang gagawin natin, personal SWOT analysis para sa mga sarili ninyo. Okay? So again, thank you, Ms. Cha, and thank you everyone. I will see you all again on Wednesday. Please take care of yourselves and enjoy today and tomorrow, and see you on Wednesday. Ay, Good sorry luck po po. sa inyong lahat. Bago tayo Yes po. umalis, ito po, kanina kasi photo op pero walang nag-smile. Kasi for attendance purposes lang. So ito po, ipo-post lang po natin sa Facebook. And para po for reporting purposes, I would like to request everyone to please enable your videos. So first time to 4 sets of 1, 2, 3 smile kasi dati 10 lang kami, 15. So ngayon 90 plus, nakakatuwa. So sige po ha. 4 sets of po tayo. Smile, ganon. Kasi marami-rami po tayo. Okay. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, wait lang po, ha? Ngayon ko lang nakita yung mga gwapong at magagandang mukha ninyong lahat. Maraming salamat po sa pagbukas ng mga camera. Okay, Thank you, next. sir. Next, 1, 2, 3. Smile. Okay. Second to the last. 1, 2, 3. Smile. Sana po. Last na po ito. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, thank you very much po. Thank you very much, Sir Rodmark. See you on Wednesday, guys. Maraming Bye-bye. salamat po ulit. See you on Wednesday, bless. everyone. Thank you. po. Thank you po. God bless rin po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Thank you. Salamat.